Ngayon, dapat maunawaan natin na hindi porket inendorso ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay atin na pong iboboto. At yan nga po, naulit na naman dito po kay Senator Pia Cayetano. Kasama po ito doon sa alyansa ng administrasyon nung nakaraang halalan. Kaya po ito nanalo, di ba? I-correct nyo ako kung mali ako kasi binoto ko ito eh. Ay nako, kaya sa 2028 mga tol, kahit sino pang i-endorso ng ating Pangulo, sisikapin ko talagang alamin kung ano ba yung background po nito. At ayoko na pong maulit yung mga pagkakamali. Ano? After all, tapos na rin naman ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi bakit ko po sinasabi ito ngayon? Mukhang sobra-sobra na talaga ang ginagawa po nitong mga tao na ito. Paano ka magtitiwala sa isang senator judge katulad nitong si Pia Cayetano kung obvious na parang kumakatawan sila sa depensa o pabor para kay Sara Duterte. Makailang beses na po nating nakita iyan sa nangyaring maraming araw na ng impeachment trial laban kay Sara Duterte. In fact, day 9 na nga yun natapos eh. Dapat ngayon, kaso lang mamaya merong pong SONA at bukas merong kontrasona, kaya sa Wednesday na magpapatuloy ang impeachment trial. Pero okay na sana kung doon lamang sa loob ng impeachment court nangyayari. Parang tatanggapin na natin dahil alam naman natin ang mga biases nito. Pero kakaiba itong si Pia Cayetano. Halos tularan niya na rin talaga si Robin Padilla, pero mas worse. Kasi abogada po ito. Si Robin Padilla, graduate lang ng criminology. At hindi pa nga yata nakapasa sa board exam yon si Robin Padilla. At alam nyo ba kung ano yung tinutukoy natin dito kay Pia Cayetano? Yung pag-share po ng isang video na spliced at alam naman natin na propaganda para palabasin na nangingisda o nagpi-fishing expedition itong prosecution. Partikular na pinatamaan niya sa video na yon na kanyang shinare, itong si Congressman Chel Jokno, ang isa po sa mga prosecutor laban po sa impeachment nitong si Sara Duterte. Ito po, pakinggan po natin ano. Sabi po dito sa caption, nagbabaka sakali lang. Pinalalabas silang nangingisda lamang ng ebidensya, nagbabaka sakali lamang sa mga ebidensya. Walang mga ebidensya pero nag-aakusa na. Grabe no. Kaya samot-sari pong reaksyon ang inabot po nito sa publiko. Talagang backlash po ang inabot po nito. Ang mga naniniwala, ang masakit, mga Duterte supporters, pero mukhang kaya po sila naniniwala kahit fake news na yung napapanood nila dahil meron talagang kautusan para sa mga DDS na nalaman po natin actually sa iba pang mga pagkakataon. Nakita ko yun sa post ng isang page na shinare nitong si Levito Baligod. In fact, 10 kautusan nga po yun eh. Pero dito sa re-reactionan po natin na vlog ni Yusek Claire Castro na hinango sa interview o guesting nitong si Team 30, sinabi niya doon 8 kautusan. Bahagi po ng mga kautusan na yon ang wala kang panonoorin maliban sa mga DDS at ibablock mo lahat ng mainstream media. Di pagka napanood nila ito, maniniwala na sila. Kasi hindi nila napanood yung katotohanan sa mainstream media o sa ibang mga content creator na nagpapahayag ng katotohanan. Ang pinapanood na lamang nila, puro mga manipulated video para pumabor sa mga Duterte at sa kanilang mga naratibo. Panoorin po ninyo ito kung paano ginagawang napaka-bias nitong si Pia Cayetano ang kanyang sarili laban sa prosecution, which is hindi dapat nangyayari sapagkat siya po ay senator judge. Merong mga dapat gawin dito eh. I do not know kung aaksyonan po ito ng prosecution, pero marami na pong nagre-rekomenda na dapat ipanawagan ang pagbibitiw
o pag-inhibit nitong si Pia Cayetano, and may mga nagsasabi pang dapat pong maging grounds po ito for disbarment. Pakinggan po ninyo ang ginawa po nilang manipulated video po na ito. Nagbabaka sakali lang, baka may makuha tayo dito. So ano makukuha natin if we grant all the subpoenas to request? The evidentiary facts, Your Honor, that were not yet hindi pa nakita ng House. So nagbabaka sakali din. Hindi po, we still don't know what you see. We are basing the request for the bank records on the evidence and information provided by the Anti-Money Laundering Council, which appears to show that there were billions of pesos that went through the accounts. Okay, so the Anti-Money Laundering does not deal with income, they deal with flow. So pag sinabing billion, that doesn't mean that a certain official has billions in their account. So meaning if I have 1 million pesos deposit on January 1, and then on January 5, I take it out and put it in time deposit for 1 month, and 1 month later it comes out, hindi na 1 million yon. 1 million in, 1 million out, 1 million in the time deposit. Paglabas, 4 million na yon. So hindi evidential yung speculation sa ikot ng pera. Meaning, all I have to do is find someone with a bank account and give them a long enough period, and I will say that they have hundreds of millions or billions. Precisely, Your Honor, that is why we want. Parang pinalalabas nila na walang ebidensya na hawak ang prosecution. Pero hindi po yan totoo, mga tol. Napakaganda nga ng paliwanag kung napanood nyo lamang ng buo yung impeachment trial laban kay Sara Duterte. Ang paliwanag nitong si Congressman Chel Jokno ay talagang napakaliwanag. At ngayon, yung detalye niyang balita, eto na po, pakinggan po natin. Akala kasi siguro ni Pia Cayetano, ang mauuto niya lamang mga DDS. Pero syempre, sasagapin ito ng mainstream media. At eto na nga ngayon, balita. At sana, maligaw itong balita na ito sa feed ng mga DDS. Partikular, itong mga pagpapaliwanag din na ginagawa natin. Kaya ngayong mga DDS dito, welcome kayo. Maliban na lamang kung kayo yung mga trolls kasi mga bayaran kayo. At syempre, kaya kayo nandito, para guluhin lamang yung live stream. Pero baka may maligaw na hindi naman troll, sana mapanood po ninyo ito at mapakinggan kung ano po yung katotohanan. Narito po ang ibang balitang tinutukan ng 24 Oras Weekend. Ikinagulat ni House Prosecutor Chel Jokno ang video na ipinost ni Senator Judge Pia Cayetano na may nakasulat na walang mga ebidensya pero nag-aakusa na. Laman po nito ang diskusyon ni Jokno at isa pang Senator Judge na si Alan Cayetano. Ang tagapagsalita ng prosekusyon tinawag itong spliced o kaya manipulated video. Nakatutok si Jonathan Anda. Nagbabaka sakali lang, baka may makuha tayo. Sa mismong official Facebook page ni Senator Judge Pia Cayetano, ipinost ang video ng diskusyon ng kapatid niyan si Senator Judge Alan Peter Cayetano at House Prosecutor Congressman Chel Jokno sa impeachment trial noong July 20. Tungkol ito sa hiling noon ng prosekusyon na ipasabina ang bank records ni Vice President Sara Duterte. May text pa sa video na nagbabaka sakali lang at walang mga ebidensya pero nag-aakusa na. Sabi ni prosecution spokesperson Ace Barbers, spliced o kaya minanipulaan niya ang video na ipinakita ng senadora at nanawagan sa magkapatid na Cayetano na sabihin nila kung ano ang totoo. We would also like to ask Senator Judge Pia Cayetano and Senator Judge Alan Cayetano to simply tell the Filipino people, especially those that have seen this spliced video, kung ano yung katotohanan. Si Jokno nagulat daw sa video. Hindi yun yung sinabi ko nung nag-hearing kami. Yes, at hindi ako nagbabaka sa kanila. What took place in the hearing, yun dapat sana yung naging subject ng anumang post on social media. Kaya sinagot niya ang post ng senadora sa isa ring Facebook post kung saan inilagay niya ang konteksto at ang kumpleto niyang sinabi sa pagdinig. Paglilinaw ni Jokno, hindi sila nagbabaka sakali lang. Aniya, may sapat na dahilan silang nakita sa mga record ng AMLAC o Anti-Money Laundering Council tungkol sa bilyong-bilyong dumaan sa accounts ni VP Sara at mister nitong si Atty. Manasseh Scarpio. Ngayong may sabina na ang bank records ng BC, magagamit na ito ng magkabilang panig para patunayan ang kanilang kaso. At makakapasya ang mga senator judge sa kabuuan ng ebidensya. Pinag-aaralan ni Jokno kung may gagawing hakbang tungkol sa ipinost na video ni Senator Judge Pia. Batay sa Rule 18 ng Senate Impeachment Rules, pinagbabawalan ng presiding officer at mga miyembro ng Senado sa pagkukomento sa publiko tungkol sa merito ng gumugulong na impeachment trial. Sabi ni Atty. Paulo Tamase ng UP College of Law, delikado ang mga ganitong klaseng post mula sa isang senator judge. Hindi rin kasi dapat magpakita ng bias sa publiko ang isang senator
Senator Judge. Mahalaga na hindi magpakita ng bias in public. Mahalaga din for them na hindi mabahiran nung perception na hindi sila patas. Ang takot natin ay baka mawala ng kumpiyansa yung mamamayan sa Senado at sa abilidad nito na patakbuhin yung impeachment trial ng patas at Yun ang masakit na katotohanan dyan. At isa na ako dyan sa naniniwala na parang wala talagang kredibilidad, integridad as a whole ang impeachment court ngayon kasi dahil po sa ilang mga senator judges dyan. No? To be honest with you, hindi ako naniniwalang makukonvict si Sara Duterte kahit malakas ang ebidensya laban sa kanya. Dahil ano pa ang aasahan natin sa mga senador at judge na yan na sina Pia Cayetano, Alan Peter Cayetano, Robin Padilla, Amy Marcos, Bongo, sino pa ba? Yung iba nakakulong naman na, no? Kaya wala na akong aalalahanin sa mga yon. Pero still, since hindi nga sila makapag-participate, parang bumoto na rin sila sa acquittal ni Sara Duterte hanggat hindi nare-resolba kung ilan ba talaga ang bilang ng pwedeng mag-convict kay Sara Duterte. So far kasi ang presumption ay 16. Maliban na lamang kung meron po mag-raise ng issue na yan sa Korte Suprema at mag-ruling ang Korte Suprema na pwedeng ibaba at ibatay na lamang sa mga present na senator judges. walang kinikilingan. Sinusubukan namin kunan ng pahayag sa Senator Judge Pia at Presiding Officer Senator Chito Escudero pero wala pa silang tugon. Ngayon, ito po yung particular na pahayag ni Chel Jokno, no, kung saan binanggit sa balita kanina. Sabi po ni Chel Jokno, Congressman Chel Jokno, with all due respect to Senator Judge, at para hindi maligaw ang publiko, ito po ang konteksto at kumpleto na sinabi ko. Ang fishing expedition ay maaaring sabihin nating nangyari kung only if the party requesting the evidence or documents ay nagbabaka sakali lang. Baka may makuha tayo dito. Linawin ko po, hindi tayo nagbabaka sakali lang. May probable cause o sapat na dahilan na nakita sa mga record ng Anti-Money Laundering Council tungkol sa bilyong-bilyong dumaan sa accounts ng BP at ng kanyang asawa. A total of more or less 6.7 billion pesos. Cash in, cash out, or inflow, outflow sa mga bank accounts ng mag-asawang Mans Carpio at Sara Duterte. Ang natitira pa nga dyan, di umano, nasa bangko ay mahigit sa 2 bilyong piso. No? Kaya wala pong pagbabaka sakali. Kung hindi merong katiyakan na merong ebidensya talaga, ang problema lamang, protektado ng batas yung circumstance. Kaya dapat i-exempt ito sa pamamagitan ng nakalagay din pong exemption. At bahagi ng exceptions na yan, ito pong impeachment trial. Kaya nga dapat maisabpina. Pero salamat at nangyari na po yun, wala ring nagawa yung pagpapaliwanag nitong dalawang obvious na bias na magkapatid na Cayetano sapagkat kinalaunan, inaprubahan din ng impeachment court ang pagsabpina sa mga bank at tax records including sa records po ng AMLC ng impeachment court. Ayon pa po dito kay Congressman Chel Jokno, hiningi natin ang bank records para makita kung tugma ito sa sinasabi ng AMLC reports. Tandaan, ang bank records ay maaari lang mailabas kapag may utos o sabpina mula sa korte. Ibig sabihin, kung nabuksan ng kamera ang mismong bank records bago ang trial, paglabag yan sa karapatan at due process ni BP Sara Duterte. Ngayong may sabpina na para sa bank records ng Vice Presidente, magagamit ito ng magkabilang panig para patunayan ang kanilang kaso. Tama! Ang linaw-linaw po noon. Magagamit ng magkabila ang panig. Sinasabi ng prosecution, ito yung mga ebidensya at magpapatunay na talagang meron pong tagong yaman. Itong si Sara Duterte. Sa kabilang dako, sinasabi ng depensa, walang katotohanan ng mga yan. Gawa-gawa lamang ang mga yan.
O dito na natin malalaman ngayon kung sino sa dalawa ang nagsasabi ng totoo. 'Di ba? Dapat bilang Pilipino, regardless sa ating paniniwalang politikal, dapat po tayo doon sa katotohanan. Pabor din sa inyo ito, mga Duterte supporter. Sapagkat once and for all, pag nakita ninyo ngayon ang laman ng bangko ng mga Duterte, masasabi nyo ngayon sa inyong sarili, ay totoo talaga yung sinasabi naming walang kasalanan si Sara Duterte. Ngunit, kung katotohanan ay nakalagay pala doon sa mga tax at bank records na yan, ay ang bilyong-bilyong pera, dapat aminin nyo sa sarili na nalinglan kayo. Nalinglang kayo, naloko kayo, sapagkat napaniwala kayo na pangkaraniwan lamang ang buhay ng mga Duterte, taliwas ngayon sa inaakusa sa kanila. Sabi pa po dito, nitong si Chel Jokno, sa ganitong paraan, makakapagpasya ang mga senator judges batay sa kabuuan ng ebidensya. No, dapat ang papaniwalaan natin lagi para sa katotohanan nakabase sa ebidensya. Ayaw nyo ba nun, mga DDS? Kasi ako, willing ako talagang mag-apologize kay Sara Duterte, no? At sa mga DDS, kung sa huli mapapatunayan na lahat pala ng mga nire-reaksyon na nating balita na pinaniwalaan ko ay wala palang katotohanan. O baka dumating pa yung punto na magtanggol ako sa kanya. Pero out of delicadeza, hindi ko yan gagawin. No, mananahimik na lamang ako sa social media kapag ang mga akusasyon na ito kay Sara Duterte ay walang katotohanan. Kaso lang hindi yun mangyayari dahil 4 na articles of impeachment yan. Doon pa lamang sa isang articles of impeachment na natapos ng ipresenta ng prosecution ang grave threat. Ay paano pa natin sasabihin walang katotohanan yon? Kung mismo nga pong depensa hindi nila masabing walang katotohanan yon. Bagkos ang ginawa na lamang nila ay atakihin ang kredibilidad o integridad ng mga testigo ang pinaresenta ng prosecution. At syempre, iba't ibang personalidad ngayon ang nag-react po dyan. Isa po dyan, ito pong si Professor Antonio P. Contreras. Nakalagay po sa kanyang photo na binahagi, Pia Cayetano should be censored by the Senate and disbarred. No? Hindi simpleng editing ang ginawa ni Senator Pia Cayetano. Nag-post siya ng splice video ng palitan ni Alan Peter Cayetano at House Prosecutor Chel Jokno na inalisan ng mahalagang context. Kaya pinalabas na hindi nasagot ni Jokno ang tanong. Kapag pinutol ang video para baluktutin ang kahulugan at iligaw ang publiko, disinformation iyon. Mas mabigat ito dahil hindi ordinaryong troll si Pia. Lawyer siya na mahilig ipangalandakan ng pagiging lawyer niya. Nagtataka ako sa mga abogadong napakayabang, ano? O with due respect sa mga mapagpakumbabang abogado. Kaya ako, meron akong maraming hinahangang maraming hinahangang abogado at isa po doon yung personal ko ding kakilala. Napaka-humble talaga niya. Actually, ayaw niya nga nang ina-address siya bilang lawyer, bilang attorney. Gusto niya lang tawagin siya sa pangalan. No? Kaya kahanga-hanga yung mga ganun. Pero yung mga porket nakakuha ng titulong ATTY, akala mo ang taas-taas na ng tingin nila sa sarili, na pagka kinausap mo, parang sila lang lagi tama. Mga hambog lang kayo, mayayabang lang kayo. Napag-aralan nyo lamang yan at nakapasa kayo sa bar, nagkaroon kayo ng eksperyensya, pero wala rin kayong pinagkaiba sa mga profesyon na nagsunog kilay din sa kanilang larangan. No? Hindi dapat natin ginagamit ang titulo actually sa para maliit, no? Para maliitin ang ating kapwa. Pinalad lamang kayo sa pagkakataon o sabihin na natin pinagsikapan nyo yan, pero nandun na nga pinagsikapan nyo na nga, kaya dapat maging humble kayo. Dahil ang sabi nga, ang nagmamataas ay ibinababa. Tingnan natin ngayon kung ano mangyayari dito kay Pia Cayetano. Laging mapagmataas po ito Sabi po dito, mas mabigat, ulitin ko lamang, ito dahil hindi ordinaryong troll si Pia. Lawyer siya
na mahilig ipangalandakan ng pagiging lawyer niya. Higit sa lahat, senator judge siya na nanumpang magbibigay ng impartial justice. Pero ginamit niya ang kanyang platform para pagtawanan at siraan ang prosecutor na humarap sa korte kung saan siya mismo ang judge. Malinaw ang Section 38 ng Code of Professional Responsibility and Accountability. Bawal sa lawyer ang knowingly or maliciously disseminating false or unverified statements at ang anumang act of disinformation. I agree. No? Kasi nakita ko na yan na merong na-disbar na lawyer dahil po sa bagay na yan. Kilala nyo yung DDS na si Toto Kausing? Si Engineer Toto Kausing, dating abogadong Toto Kausing. O, alam nyo ba kung bakit siya na-disbar? Dahil po dyan. Siya po yung nag-post sa Facebook page niya ng mga bagay na mali. Lumalabas na disinformation. Mga akusasyon niya sa isang individual, pero wala pong sapat na basihan kung hindi mga sabi-sabi niya lamang. In fact, kung meron nga, dapat dinala niya sa korte. Pero, dinala niya sa social media. Nagtaka lang ako bakit ginawa niya sapagkat abogado siya. Ang tingin niya pa nga sa sarili niya, magaling na abogado. Pero baka nagkakamali ako kasi paminsan-minsan sumusulpot lamang sa newsfeed ko. At nakikita ko DDS ang dating ni Toto Kausing. Kung mali ako, i-correct niyo ako, baka hindi naman siya DDS. Natatandaan ko yung tao na yan, naghamon ng debate sa akin. Hinamon ako niyan ng debate. Nagulat ako kasi kahit disbar siya, abogado pa rin naman siya sa aking paniniwala dahil yun ang kanyang kaalaman. Di pinalagan ko. No? Nag-reply ako mismo sa post niya, nag-reply din siya sa post ko hanggang sa nagkaroon kami ng private communications. Paano namin iseset yung debate. Tapos, sabi niya, hanap tayo ng moderator. Umagri ako. Hanggang kinalauna na wala na, tinatanong ko ayaw na mag-reply. Akala niya naman kasi uurungan ko siya. Kahit sinong humamon sa aking debate dito, kahit kayo'y mga abogado, papalagan ko kayo. Ano? Basta sa makatwirang topic lamang tayo. No? At ito nga po, sabi po dito ni Professor Contreras pa, hindi kayang i-disbar ng Senado si Pia. Totoo. Supreme Court lamang ang may kapangyarihang gawin iyon. Pero dapat siyang isensure ng Senado at i-refer sa Ethics Committee. Aba, maganda to mga tol. No? Kasi may bilang ngayon ng majority talaga 12 sila No? Lagi namang may bilang, I'm sorry to say that, lagi namang may bilang ang majority, kaya nga majority. Pero naniniwala ako na kapag dumating ito sa Ethics Committee at dumating sa punto na pagbobotohan, baka masipa ito sa Senado. O kaya kung hindi man masipa, kahit paano ma-reprimand ng kanyang mga kapwa senador. Dapat ding magsampa ng kaukulang administrative complaint laban sa kanya. Kapag napatunayang knowingly or maliciously niyang ginamit ang splice video para linlangin ang publiko, she should be disbarred. For someone who keeps flaunting her being a lawyer, losing that privilege could be fatal to her ego. Pero sariling gawa niya yon. A senator judge who spreads disinformation has no moral authority to judge the fitness of anyone else for public office. At sa post po nitong si Attorney Jesus Palsis, ibinahagi niya ang saloobin ng ilang mga abogado. Sabi po dito ni Attorney Jesus Palsis, 2 lawyers believe Pia Cayetano should be disbarred for sharing a splice video. Sa post po nitong Inday Espina Barona na isinare nga po ni Attorney Jesus Palsis, nakalagay po ang mga sumusunod. Sabi ni na lawyer friends Ruth Cervantes and Joe Clemente, ang ginawa ni Pia Cayetano may be among the grounds for disciplinary action. Thanks for the clarification. Malawak ito. Thanking Ruth for these details.
CPRA Canon 2, Propriety, under the provisions on the responsible use of social media, provides a lawyer shall uphold the dignity of the legal profession in all social media interactions in a manner that enhances the people's confidence in the legal system as well as promote its responsible use. Section 36, responsible use. A lawyer shall have the duty to understand. Mas maigi kung ipatagalog natin kay ChatGPT para mas maunawaan po nating lahat, mga tol. Kasi pag ako'y nagtatagalog, minsan mali eh, no? Translate in Tagalog. Sabi po natin, base po sa post na yan ni Inday Espina Barona. Basahin ko po ang Tagalog translation. Ay, sabi ni ChatGPT, hindi ko matranslate ang laman ng post gamit ang share link. Kulit mo ah. Ulitin natin. Pinapagalitan ko to si ChatGPT, mga tol, pagka pamali-mali. Sumasagot siya, humihingi ng paumanin. Ganun pala ang AI, ano? Parang tao ng kausap. Ulitin natin. Yan. O, eto na. Narito ang natural at maayos na salin sa Tagalog. Salamat kay Ruth sa pagbibigay ng mga detalyeng ito. Ayon sa Code of Professional Responsibility and Accountability or CIPRA, Canon 2 or Propriety, sa ilalim ng mga probisyon tungkol sa responsible use of social media, dapat itaguyod ng isang abogado ang dignidad ng profesyong legal sa lahat ng pakikipag-ugnayan sa social media sa paraang magpapataas ng tiwala ng publiko sa sistemang panghukuman at magtataguyod ng responsableng paggamit ng social media. Section 36, responsableng paggamit. Tungkulin ng isang abogado na maunawaan ang mga benepisyo, panganib at mga etikal na implikasyon ng paggamit ng social media. Section 38, pagbabawal sa pagpo-post ng mali o hindi beripikadong pahayag at disinformation. Hindi dapat sinasadya o may masamang layunin na mag-post, magbahagi, mag-upload o magpalaganap ang isang abogado ng mga maling o hindi beripikadong pahayag, aligasyon o anumang uri ng disinformation. Dagdag pa ni Joe, maaaring magsampa ng reklamo sa Commission on Bar Discipline ng Integrated Bar of the Philippines matapos ang investigasyon, ang kanilang mga natuklasan at rekomendasyon ay isusumite sa Korte Suprema na siyang magpapasya sa nararapat na aksyon. At babalikan ko lamang yung sinabi ko kanina. Kung nangyari kay Engineer Toto Kausing na madisbar dahil po sa maling pag-post niya sa social media, dapat mangyari din po yon kay Senator Pia Cayetano. At ito po yung pinaghugutan at ito yung totoo. No, sa ibinahagi po na video nito pong si Juan Sandugo, makikita po natin dito yung katotohanan. Panoorin po natin ito, mga tol. Oy, bakit walang audio? No? Sandali lamang. Namatay yung aking speaker. Oh, sandali. Namatay. Kailangan pala continuous ang gamit, ano? I-on muna natin. Yan. Yon. Alam niyo yung tunog na yon? Paborito ko Sony, mga tol. Nagko-collect ako ng Sony speaker. Yo. Meron tayo rito. Field 1. Tapos, merong Field 3. Ang gamit ko, eto. Field 5. No? Tapos, meron akong Tower 10 sa baba. Ang gusto kong bilhin next month, yung Field 7. Yan ang collection ko ngayon. Ganun lang naman tayo kung saan yung masaya. Saka kung paano natin mapapasaya ang ating pamilya. Katulad kahapon, masayang-masaya si Mami Best Friend. Belated happy birthday sa kanya. Nagmukha din akong bata. Ano? Kasi biruin nyo mga tol, yung malinaw na photo kasi nasa anak ko pa eh. Pero yung photo ko kahapon, ito, tuwan-tuwa ako. Kinarga ako ni Jollibee. Ayan, no? No? Maliit pala yung, ano, ayan, no?
Nasa panganay ko pang anak, nasa camera niya yung, yan oh. Grabe oh. Yakap-yakap po si Jollibee oh. Nakataas pa yung dalawa kong pao. Balik na po tayo dito sa ating pong papanoorin. Pakinggan po natin ito mga tol. Sakali lang, baka may makuha tayo dito. So anong makukuha natin if we grant all the subpoenas we're requesting? The evidentiary facts, Your Honor. O, ito po yung splice video yung disinformation na pinakalat ni Senator Judge Pia Cayetano. Pero after that, yung katotohanan. That we're not yet hindi pa nakita ng House. So nagbabaka sakali din? Hindi po. We still don't know what you'll see. We are basing the request for the bank records on the evidence and information provided by the Anti-Money Laundering Council, which appears to show that there were billions of pesos that went through the accounts. Okay. So the Anti-Money Laundering does not deal with income. They deal with flow. So pag sinabing billion, that doesn't mean that a certain official has billions in their account. So meaning if I have ₱1 million deposit on January 1, and then on January 5, I take it out and put it in time deposit for 1 month, and 1 month later it comes out, hindi na 1 million yon. 1 million in, 1 million out, 1 million in the time deposit. Paglabas, 4 million na yon. So hindi evidentiary yung speculation sa ikot ng pera. Meaning, all I have to do is find someone with a bank account and give them a long enough period, and I will say that they have hundreds of millions or billions. Precisely, Your Honor, that is why we want. I go to probable cause, pati sinabi mo baka sakaling may makukuha dito. Ito na. He said hindi ganon. Ito na po yung totoo. Hindi po spliced or ito po yung unedited version. Ito po yung katotohanan. Nakakahiya si Pia Cayetano, no? Biruin mo, senator judge ka, tapos lawyer ka pa, mag-share ka ng disinformation. So anong makukuha natin if we grant all the subpoenas you're requesting? The evidentiary facts, Your Honor, that were not yet hindi pa nakita ng House nung ang ginagawa lang po namin ay determinahin ang probable cause. So nagbabaka sakali din? Hindi po. No, kasi you said because there is basis for requesting for... So what will you see? You still don't know what you'll see? We are basing the request for the bank records on the evidence and information provided by the Anti-Money Laundering Council, which appears to show that there were billions of pesos that went through the accounts of the Vice President during that period of time. Let's go to that with the permission of the defense, then I think you're listing down naman. So the Anti-Money Laundering Council, no, does not deal with income, they deal with flow, right? So pag sinabing billion, that doesn't mean that a certain official has billions in their account. So meaning if I have ₱1 million deposit on January 1, and then on January 5, I take it out and put it in time deposit for 1 month, and 1 month later it comes out with 2% time deposit, hindi na 1 million yon. 1 million in, 1 million out, 2 million, 1 million in the time deposit, 3 million. Paglabas na may 2%, 1 million 2 pesos, 1 million 2,000 pesos, 4 million na yon. So hindi evidentiary yun, speculation sa ikot ng pera. Meaning, all I have to do is find someone with a bank account and give them a long enough period, and I will say that they have hundreds of millions or billions. Precisely, Your Honor, that is why we want the bank records to be produced. Because, as you mentioned, the only report submitted by... Diyan na yung pinutol pa, no? Yung paliwanag mismo nitong si Chel Jokno. No, kasi kung babalikan po ninyo yung video, parang lumalabas na inamin lamang ni Chel Jokno na nagbabaka sakali lang sila pero hindi po totoo. Ito po, ulitin natin ha. Precisely, Your Honor, that is why we want the bank records to be produced. Because, as you mentioned, the only reports submitted by the Anti-Money Laundering Council pertain to covered and suspicious transaction reports. They do not show us the exact balances that were contained in those bank accounts. And it is only the bank records that will provide that information. Di ba? Ang linaw-linaw doon. Tapos, magpapakalat itong si Senator Judge Pia Cayetano ng disinformation. At syempre, nag-react po dyan ang Congress, anong tawag doon? Party list, no? Kung saan nire-represent nito pong si Congressman Chel Jokno. Sabi po dito, sa balita ng Philstar.com, saan ka nakakita ng judge na tinotroll online ng prosecution? Akbayan Party List on Saturday, July 25, criticized Senator Pia Cayetano over a Facebook video she posted a day earlier featuring House Prosecutor Representative Chel Jokno's exchange with her brother, Senator Alan Peter Cayetano, during the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. In a statement on X, Akbayan alleged that the clip was a splice video and accused Cayetano of misrepresenting the exchange. Ang abogadong may argumentong pilipit
sa splice video kumakapit dahil nasoplak ni Akbayan Representative Chel Jokno ang magkapatid na senator judge, pilit nilang binabaluktot ang kwento. Ang sad, no? Move on na po. Better luck next time. That's just how it is, the party said. Akbayan also questioned Cayetano's conduct as a senator judge, adding, pero ang mas nakakalungkot, ganito ang content ng isang senator judge, linyang-linya sa kampo ni Sara. At bakit po nila yan ginagawa, mga tol? Yan po ang dapat nating malaman dahil yan pala yung kumaga standing order sa mga DDS. Sa vlog po na ito ni Yusek Claire kagabi na may titulong Binulgar ang 8 kautusan ng mga DDS. Nireaksyonan niya po rito yung naging interview kay Team 30. No? Pakinggan po natin ito, mga tol. Pala, no? Meron talaga palang sistema, no? Ang mga DDS para hindi nila malaman ang katotohanan. Kaya siguro, baka sinasabi nila na wag na kayo matutong mag-computer, ha? Wag na kayo matutong mag-search at mag-research. Ha? Kasi parang wala kayo alam kung ano na yung sabihin namin sa inyo, yun lang ang sabihin nyo. Kaya pala, mga ka-clear. Kaya para silang hindi updated. At yung update lang nila ay yun ang gagaling lang sa mga troll nila. Ha? Clarify. Ha? Clarify. Boy Gutierrez. Max Safe. Ha? So, ito ay naisiwalat, mga clear, ha? Tingin ko naman napanood nyo to, ha? Ay, kaya lang ako'y nagulat kasi meron pala talaga silang sistema, mga clear. May sistema sila. Yeah. Okay, so, okay. Tingnan natin. Ako, mukhang marami na rin nakapanood, oh. Ayan, oh. Braveheart. Pero sige, tingnan natin, ha? Pero ito, mainstream pa rin. Kahit papaano ay nag-guess siya, mga ka-clear. Oh, sige. Sabi mo nga, wag maniwala sa mga propaganda. Oh, di ba? So, lumalabas ito si Team 30, mga ka-clear, Team 30. Nag-guess siya dito. Wag lang yung maniwala sa mga propaganda. Nalawa ka yung pag-iisip natin. Wag lang yung maniwala sa mga propaganda. Kailangan din natin mag-isip at kailangan nating manaliksik. Ganun lang po yung lagi kong sinasabi. Parang binabanata mo rin mga PR. I do not feel alluded to. Sabi mo nga, wag maniwala. Actually, mga ka-clear, may nakita lang ako dito. Kumakalat nga ito. Wait, ha. Ito, splice. So, nakita ko ito, Miss Kaylee. Parang kinat yung papaan. Ito, related tong pinag-uusapan natin, mga tol, ha? No, naisingit sa vlog dahil may nagtanong, pero related ito. Kaya ang nakikita ko talaga rito, bahagi ito ng sistema na binabanggit ni Yusek Claire, itong si Senator Pia Cayetano. Nakikisistema siya. No? Ang dami niya ring mga followers, maraming bumoto sa kanya, eh. Kasi lang, tanga yung mga bumoto dito, eh. Tanga ka top 1, eh. Binoto niyo ba si Pia Cayetano? Tanga tayo kung binoto natin ito. Ang katangahan kasi, mga tol, marirealize mo lamang yan kapag tapos na, eh. No? Wala namang tanga na alam niya sa kasalukuyan. Marirealize mo lang ang katangahan pag tapos na yung sitwasyon. O, kung binoto niyo si Pia Cayetano, tanga tayo. Nag-lecture? Si Congressman Chel Jokno. Tapos ang pinalabas doon sa video ay parang, ano yon, meron sila, nagtatansya ba? I mean, may word na ganon. Yun ang pinalabas nila. Putol-putol. Splice, tapos meron pang laugh track, no? Sa dulo. Propaganda. Propaganda. So dati DDS ka. Opo, yes ako. Talagang Tatay Digong support. And syempre, ginagawa ko din yung 8 utos ng mga DDS. Syempre, yung 8 utos, ha? Una-una. kung iwasan mo yung mga family, mga antay. Oh. Kaya pala, yung iba ang mahirap silang makonvince
dahil kailangan layuan mo yung pamilya mo na hindi maka-Duterte. Pansarili, mga kaklir, grabe, makasarili. Kulto talaga. Diba? Kulto. Oh, I mean, ako yung nagsasalita lang sa dating DDS, mga kaklir. Layuan mo ang pamilya mo kung sila ay hindi maka-Duterte, Braveheart. Diba? So, dapat lang nilang paniwalaan, walang iba, kundi ang Duterte, poon na Duterte, troll na Duterte, DDS. Oo, Ano ba? may ganon. Tapos i-block mo yung mga media. Oh, See? Kaya, nangyayari lang mga kaklir, ang algorithm lang nito, sila-sila. Sila-sila. Kasi pag naman nasimulan mo talaga na ganito yung algorithm mo, mga clear, yan talaga ang papasok at papasok sa'yo. So, ibablock nila yung media para wala ka na madinig na katotohanan. Ito lang sa akin mga clear, di ba? Matagal na tayong graduate sa pagiging Indio. Ipinaglaban ni Rizal. Ipinaglaban ng mga bayanin natin na wag na maging Indio ang mga Pilipino at gusto nila na matuto ang mga Pilipino. Noon pa, panahon pa yan ni Rizal. Pero sa ngayon, binabalik nila na maging Indio ang mga Pilipino. Wag gagawa, wag magre-research, wag manunood ng, i-block ang media. So sila-sila lang nagkukwentuhan. Kaya pala, pag sumagot si VP Sara, kwentong parang sila-sila lang. Sabi ko nga sa iyo, sumagot ito eh. Hindi niya alam na yung tubig ulan, pwedeng ipunin. Sabi niya, di ba, yung tubig baha, ipunin, painom sa Malacanang. Nagtawa pa siya eh. Di ba? Oh, dalhin sa Malacanang, ipainom nga, meron yun. Oh, yun ah. Okay. Ginawa ko din yan. O see? Ginawa niya rin. Talagang bubulagin ka, mga kaklir. oh. Yun lang ko yung ibig na pwede na. Mga media, lahat. So, ito ang mga commandments, ha? Ano pa? Kasama talaga yon. At syempre, nakalagay din doon na wag daw manood ng mga palabas or videos na against sa mga Yan yung sinasabi ko sa inyo matagal na mga tol na pag kayo'y nanonood o nagbabasa sa mga content creator na sinasabihan kayo na wag manood sa iba, no? Partikular sa mainstream media, wag nyo na pong panoorin yung tao na yun kasi sinungaling po yun. Ako sinasabi ko sa inyo, kung pwede nga, focus tayo sa mainstream media pero salamat sa sumusuporta sa atin dito. Bakit sa mainstream media? Kasi sila yung naglalahad talaga ng katotohanan. In fact, kami ng mga vlogger kumukuha lamang din ng mga balita sa mainstream media. Oo, may mga impormasyon kami natatanggap pero hindi lagi. Mas marami pa rin ang mga nire-reaksyonan po namin, majority talaga, galing po sa mainstream media. Tapos sasabihin ng mga DDS vloggers, huwag kayong manonood sa mainstream media. Paano malalaman ngayon ng mga DDS ang katotohanan? Yun na. So, mga kaklir, yung mga rude na komento, di yan nanunood. Nagko-komento lang yan ng rude. Kaya hindi nila naiintindihan yung lesson. Diba? Magko-komento lang yan, tapos aalis, mambabastos lang. Tapos, hindi ka na, pag sinagot mo sila, di na yan sasagot. Mag-iiwan lang yan ng bastos na mensahe. Grabe, mga clear. Diba, Eva Junior? Grabe sila. Diba? Kultong-kulto talaga, kaya madaming nabubudol ng mga DDS, nagiging mangmang. Totoo yan sa Milabad. Ginagawa silang bobo para lang
yung idolo nila ay manatiling bida. Na hindi nila iisipin kung meron na tong krimeng ginagawa. Kasi yung tenga nyo, yung bibig nyo, yung mata nyo, tinatakpan. Diba? Kasi ginawa ni Team 30. So, experience niya. Huwag ka pa-ulitin, check niya nga. Kasama sa commandment. Lagyan ng X sa mukha niya. Wala turning point. Yun. Moment na, Ayaw ka na. ayoko na nito. Finding Hindi moment. na ito maganda. Ano yung moment na yan? Ng pagmumula. Yan. Actually, sa totoo lang, no, ito matagal naman na issue to. Alam naman natin may pogo na noon pa. Pero si Duterte naman talaga nagligal ng pogo sa atin. Oo. At yun talaga yung naging turning point ko nung nakita kong ni-raid ang pogo. Na may nakita akong isang lalaki doon na nakakadena yung paa. Oo. And then naka-tie-wire yung kamay and sumisigaw siya ng tulong. Parang may kumurot sa puso ko. Tapos napaisip ako, ayaw ni Duterte ng krimen. Sinabi niya yan, di ba? Ayaw niya ng krimen. So bilang isang taga-sunod, Yan. taga-sunod, Yes. taga-anim, Yeah. bilang isang Pilipino na naniniwala kay Duterte, yun talaga yung pagkabuong akala ko na ayaw niya sa krimen. So doon ako nag-doubt na kung ayaw niya ng krimen, bakit may napasok sa Pogo na ganun? Alam natin kung ano meron sa Pogo. Sana dumami pa ang katulad ni Team 30, ano? Na magising sa katotohanan. Ang maganda lang sa kanya, ang daming followers nito. Nasa 300,000 yata yung followers po nito sa Facebook. Meron din siyang TikTok, meron din siyang YouTube. Kaya kahit paano, maganda po yung pagkakagising niya sa katotohanan. From DDS, ngayon nasa katotohanan na po siya. Ang hiling lang talaga natin, dumami pa siya. No? Dahil pagka dumami yung mga ganitong katulad ni Team 30, malamang sa malamang, makaka-influence yun sa mga nabubulag na yon ng mga Duterte. Nalilin lang ng mga Duterte at supporters po nito. Yung mga kapwa nila DDS. Kung mga kailigalan, di ba? Oo. Ayoko na bagitin isa-isa, alam na natin yun. Oo. Doon na yung turning point ko. And then, nag-start na akong nag-research. Okay. Google lang pag may time. Ay, sorry ka, Team 30, hindi marunong mag-computer ang dati mong idolo. Ito lang ngayon ko lang naisip. Baka kaya niya pinangangalandakan na hindi siya nagko-computer. So it means hindi siya nagre-research. Baka yun din yung gusto niyang ipakalat sa kanyang mga troll at mga kalyado na there's no problem. Na di kayo marunong mag-computer. Wala mawawala sa inyo. Huwag kayo mag-computer. So pag di kayo marunong mag-computer, wala kayo mariresearch, wala kayo magpapanood. Wala. Asing wala. Ang malalaman nyo lang kung ano yung dinidikta sa inyo ng DDS. Diba? Attorney, first time, ulit, nawala. Attorney, first time. Agree ako dun sa observation ni Yusek Claire. No? Kasi alam naman ni Sara Duterte na marunong siyang gumamit ng computer. Pero bakit niyang kailangang sabihin sa harapan ng publiko na hindi siya gumagamit ng computer? Para maging idea na ito sa mga DDS na kahit hindi kayo gumamit ng computer, okay lang. Ako nga, hindi gumagamit ng computer. Pagka hindi kasi gumamit ng computer, hindi na nila malalaman yung maraming katotohanan. Aasa na lamang sila sa ipinipid sa kanila ng mga Duterte at ng mga vlogger na sumusuporta po rito. O paano mga tol, hanggang dito na lamang muna. Maraming salamat. Birthday ngayon ng mga aso namin. Kaya dadaling ko sila sa vet clinic. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.